Pag umasta kayo, parang akala nyo taga Forbes Park ang inyong subdivision or taga Ayala Alabang kayo. Deca Homes lang kayo. Kung umasta kayo at mga gwardiya ninyo, so kumuha ng bagong gwardiya itong Deca Homes. Opo. So ginamit yung bagong gwardiya, bugbugin kayo mga dating gwardiya. Puny ang boss mo. Pakialam ko kung sino ang boss mo, busbusin ko pa yan eh. Buhusan ko na mainat na tubig yan, buiset. Hanggat yan ay nasa piskal, hanggat yan ay nandun na sa korte, hanggang niloloko kami. Ano kaya pupunta ako riyan? Nang bubugbog ka. Ano kaya garutihin ko kayo na ito? Pagsasapakin ko kayo isa-isa na pag hindi kayo nakatikim nito? O, makakasama natin ngayon live ang mga nagrareklamo security guard. Tanong ko sa inyo, okay lang ba nangyari yung insidente, nagbugbugan yung mga gwardyang, kayo ba yung mga gwardyang hindi binabayaran? Opo. So, kumuha ng bagong gwardya itong Deca Homes. Opo. So, ginamit yung bagong gwardya, bugbugin kayo mga dating gwardya. Walang pulis na dumating? Wala pong pulis. Walang barangay na dumating? Wala din po. So, nangyari, nagkabugbugan, mabuti nga ka mo, hindi ka nagbarilan doon, wala naman mga gamit doon. May gamit po sila. Kayo? Wala po. Kayo Kahit ba yung pagkain po namin nun, sinipa din nila. Sinipa nila. September 15, 2023, pinagantay sila Marisa ng kanilang operation manager ng security office ng Deca Home sa Tondo para sana sa kanilang 45-day sahod. Ito ho'y September 16, nagantay naman sila. Subalit hindi dumating ang kanilang hinihintay na sahod. Alas 10 na ng Setyembre ay nagsimula na silang paalisin sa loob ng Deca Home sa Tondo. Alas 3, dinala sila sa barangay ng 106 Tondo, Manila upang doon mag-settle. Subalit hindi nila nagustuhan ang offer ng Deca Homes kaya bumalik sila sa pag-iintay sa loob ng Deca Homes. Pagbalik sa Deca Homes ay tumawag ng Deca ng Primo Security Agency kung saan dumating ang mga armadong sibilyan. Sibilyan ba to o mga gwardyang pumalit sa inyo? Sibilyan po sila. Okay. Pero Primo Security Agency? Yes po. Nakasibilyan? Yes po. Armado sila? Yes po. Alright. At doon nagsimula yung sakitan ng bugbugan. Patingin mo na, ito na yung mga sakitan ng bugbugan. Okay, yan nakikita nyo ngayon. So yung sakitan ng bugbugan na yan, malalaki sila, kayo maliliit. 8 sa kanilang kasamahan ay may nagtamo ng sugat sa pagpupokpok ng batuta, baril, kung saan-saan, sino-sinong tinamaan. Abay, teka muna. Ngayon, ayan po. Kaya tingnan po muna natin dito kay Barangay Reynaldo Go sa Barangay 106 Zone 8, District 1, Tondo, Maynila. Kap, meron lang sana ako idudulog sa inyo. Baka nakaabot po sa inyo, baka hindi pinaabot na nagbugbugan po itong sa may Deca Homes ata dyan. Ito mga gwardyang naniningil ng kanilang 45 days na sahod. Ay mag-aayos naman sana sa barangay. Siguro hindi lang nagkasundo. Bumalik sila dito sa Deca Home. Sa pagbalik nila, inantay na sila ng mga armadong kalalakihan na umanay gwardya raw ng Primo Security Agency. At nagkasakitan. Kap, ito ba'y nakaabot sa inyo bilang ama ng barangay dyan? Opo. Actually, naharap ko na po sila, both parties dito sa barangay. Yung sa Primo po, yung isa lang po yung na-identify nila, yung pinaka-detachment commander. Yun is the detachment commander. Okay. So ano pong sa investigasyon ninyo, Kap? Ano? Ako'y kukuha muna, parang balanse kasi sa lugar niyan. Kami naman pinagsusumbungan at nararapat lamang na kami dumaan, bumusina muna sa inyo para kung anong nakita ninyo sa investigasyon ninyo, aasa muna kami doon sa nag-gather ninyo kung ano yung sinumbong po sa inyo. Anong nangyari, Kap? Ayun nga po, nauwi po sa Karasan. No? Actually po, itong si Manila's Best po, yung mga guard na nagreklamo po, is hindi po sila nakatanggap ng sahod. Yes. I mean, delayed na po ng 1.5 buwan. Okay. So, kaya po, siyempre, wala silang mga pambayad sa rent or mga utang-utang. So, tama. Mahinit na po ulo. Tapos, at the same time, nasabay po na tinapos po yung kontrata nila nang hindi pa po binibigay yung sahod. Okay. So, ang naisipan itong mga guard, parang magwelga at hindi lumabas dun sa vicinity. Okay. Kahit po tapos na yung kontrata nila, no?
Sa investigasyon ko po, yung ang mali po, yung agency na si Manila's Best, ang mali po. Kasi, Itong Manila's Best, sila po yung pinagbubugbog eh. hindi, yung pong agency po nila. Yung Primo Agency? Hindi po, yung Manila's Best po, kung saan po itong mga complainant na doon sila naka-engage. Opo. Kasi yung po ang nagpapasahod sa kanila eh. Tapos, ang ginawa po nila, parang binunton nila sa Urban Deca, which is yung kliyente nila, ng agency nila, kasi delay yung bayad kay Manila's Best nga po, kaya hindi sila napapasahod. Which is, natanong ko naman po si Deca, meron silang grace period na 1 month. So, wala pa raw silang 1 month. Kaya wala silang nilabag na although delay sila, minado naman po na ilang weeks na delay. Pero may grace period sila na 1 month para isettle yung kulang nila. So yun po ang pagkakasabi ni Okay. Ako naman, Kap, nirerespeto ko pong pananaw ninyo. Wala pong karapatan ang sino man gumamit ng karahasan, pananakit sa kapwa, lalo na ay yung security agency na kinuha nila, yung Primo Security Agency. Yung kaguluhan doon sana hindi nangyari kung inasikaso or kahit na papano, kinausap ng Deca Homes itong mga gwardya, paliwanag sa kanila na kung sakaling di man sila nabayaran, ituro doon sa kanilang agency na nandoon na yung pera or ipaliwanag. O para maibsan yung init ng ulo. Kap, ang mga kababayan natin kahit sino, kapag kumakalam ng sikmura, tama po. Hindi na tama kung minsan umiinit ang ulo sa pangangailangan. Kami po, Kap, alam mo, kaming mga Tulfo Brothers, particular si Bitag, naintindihan po natin ang mga simpleng tao sa ibaba, walang kalaban-laban, wala silang mga matakbuhan. Siyempre, magtatakbo yan kapareho sa amin, kahit sino sa amin magkakapatid, nang tingin nila ay makakakuha sila siguro ng katarungan sa pamamagitan ng aming pakikinig, sinusuri. Meron din pagkukulang siguro, Kap, dito. Ako, may pagkukulang dito yung principal nila, Deca Homes, na dapat nga naman kinakausap yung agency. Kung dapat ang ginawa ng Deca Homes, tinawag yung agency nila para pinasundo ito kasi hindi po magandang turnover, Kap eh. Pinalalayas ng Deca Homes itong mga gwardiya na hindi man lang nabayaran. Yes, tama po. Hindi tama yun. Siguro kung nabayaran na sila, kung may kulang man at hindi sila sang-ayon, ibang usapan yon. Etong mga tao na to, ang kanilang inaasam-asam ay kumakalam na sikmura at parang makuha lang yung sinasabing sahod, mapakain sa kanilang pamilya, patustos ang pangangailangan. Sa halip na asikasuhin, kausapin, pakalmahin, bigyan ng kasiguruhan, ay gumamit sila ng gwardya na itinapat para bugbugin. Syempre naman, Kap, nakita ko naman, kahit na anong pagbabalansin nito, may inhustisya. Ang inhustisya sa parte ng Deca Homes, kung sana ang Deca Homes ginamit yung sinasabing ito naman ay pagiging diplomasya at pag-iintindi doon sa mga gwardya natin. Kaya kung minsan mga gwardya natin nakakapatay, painit ng ulo kapag nasobra, babad sila, hindi ganun kadali ang trabaho. Ang trabaho nila kung minsan minamaliit, namumura. Yun pong aking nakita po rito, Kap. Opo. Ngayon, Kap, siguro, ako naman nagsasabi sa inyo, baka sakaling, Kap, ipatawag mo, bisitahin mo itong Deca Homes. May mensahe po ako sa inyo. Sige po. Ipinatulfo po sila, dito po kay Ben Tulfo, ipinabitag sila. Kami, magkakapatid, lalo na yung isa sa Senado na parang leon, ako naman tigre. Pagdating sa mga buhay ng mga maliliit na tao, diyan kami nagagalit. Walang sino man sa aming tatlo pwedeng, kumbaga, ngingiti or tatahimik lang na parang walang nakikita. So ngayon, Kap, hindi naman kita gagawing mensahero dahil ikay iginagalang ko na bilang ama ng barangay. Pwede bang katukin mo na lang, pakisabi na lang yung sinabi ko, kung maaari tumawag sa amin, huwag sila magtagaw sa karsunsilyo ng kanilang mga bossing. So, Kap, pakisabi lang, ipaabot nyo na lang, Kap, ano? Opo. Ako hoy, nasa lista, na, itong Deca Homes na to, maraming paglabag din to pagdating doon sa mga namimili ng kanilang mga real estate nila. Ha? So, ngayon, mainit ulo ko rito, Kap.
Opo, sige po. Maraming salamat Thank you po. ka pa. Mabuhay po kayo ka. po kayo na makakarating po sa kanila. Thank you rin po. Okay, sige. Okay. Matakin nyo, tinuturo ang Manila Best ang kasalanan sa Deca Homes. Kaya hindi sinasahuran ng mga security. Sinabihan ng gwardiya, singilin ng Deca Homes ang kanilang mga sahod. Mario Joseph naman. Ayon sa operations manager na si Eugene, pinagbawalan mo na siya ng kanyang boss na magpa-interview sa bitag. Oh, iba sigurado baka maipot ka sa karkonsilyo mo eh. Sigurado, mag-diaper ka na lang kasi baka tagusan ka. Iba si bitag dahil may ongoing case na ang Deca. Yan, may ongoing case. Bakit? Nasa Senado na pa? Wala pa. Hanggat yan ay nasa piskal, hanggat yan ay nandun na sa korte, huwag niyang niloloko kami. Kis-kis yung mga mukha ninyo yung semento. Pag nawalan, buburay yung mga mukha. Niloloko nyo. Magsampa na lang umano sila ng... Ayan ang gusto ninyo. Pasasampahin nyo yung mga taong wala. Ano kaya kung tulungan namin sila magsampa ng kaso para pakita ang inyong pang-aapi, makaabot kayo sa Senado, sa Kongreso, antayin nyo ako papunta sa Senado. Buisit kayo. Kasi bibisitahin ko yun. Eh, iba yung nakaupo roon. Malapit na. Inabunuhan na raw muna ng Manila's Best ang sahod ng August 1 to 15 at nakuha ito ng mga nagre-reclaim security guard. Kawawa naman yung agency. Mabuno muna. Ang iba, kinukuhanan claims ng mga security guard ay ang dole lamang daw ang release ng Manila's Best dahil nagsampa ng kaso ang mga security guard laban. Hindi na sana umabot dito kung ito'y inayos ninyo. So, dito naman sa Primo Shield Security Investigation, mula sa Primo Security Agency, ano kaya pupunta ako riyan? Nang bubugbog kayo. Ano kaya garutihin ko kayo na ito? Pagsasapakin ko kayo isa-isa na pag hindi kayo nakatikim nito? Oh, ito ngayon, si Colonel Merdique Budani, Enforcement Management Division ng Philippine National Police. Sosya, magandang umaga sa iyo, Colonel. Sir, magandang umaga din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, sir. Sir, Yes, sir. etong nangyari po sa Deca Homes na dapat imbestigahan ninyo kasi ito po ang nakabonet ng mga armadong security guard umano ng Primo Security Agency na bagong security agency na kinuha ng Deca. Nakikita po sa video, pinagbubugbog po yung mga dating gwardiya ng Manila's Best na security guard na 25 na nagre-reklamo. Hindi po umaalis yung mga security agency na gwardiya, hindi sila magkasundo sa barangay. Kung kaya bumalik po sila doon sa Deca Homes, sa may Tondo, at nang dumalik po sila, pinaalis po sila, pinagbubugbog po sila. Ito po yung mga tinerminate. Pinagbubugbog po sila ng Primo Security Agency na kinuha po ng Deca Homes. Sir, pwede po ba natin maimbestigahan itong mga bagong security agency na mga mukhang mga kilabot at mga goons ang mga inaasal na Primo Security Agency? Baka naging goons na ang dating nila sa utos ng Deca Homes. Pwede ho ba kayo mag-imbestiga o gusto niyo tulungan namin kayo mag-imbestiga? Yes, sir. Gagawin po namin yan, sir. Makakuha lang po kami ng mga sapat na information. Sige sir, ganito na lang. Dadalhin po namin ang mga gwardya. Diyan po mismo, aalalayan po namin, sasamahan po namin, sisiguraduhin po namin itong mga kawawang gwardya naman na nabugbog ang gusto lamang ay makuha yung kanilang isang buwan na sahod. Yes. Dahil itinerminate mo na, ang gusto nila sir dahil kumakalaman sikmura. O kung sakaling ang Deca Homes yung kanilang principal, ginawa yung sinasabing makatao pagpapaliwanag, makataong pagpapaliwanag at hindi gamit ng dahas at pinabalik doon sa agency at ang agency pinangakuan, siguro sir hindi magkakabugbugan. Nakuha niyo yung point sir? Yes, sir. Yes, sir. Tutulungan po natin Okay, sila, sir. sige sir. Asahan niyo po, papasok na po ang bitag dito sa mga itong klaseng pang-aabuso. Thank you so much, Yes, Colonel. sir. Yes, sir. Ayon dun sa mga kwento mo kanina at sa mga kwento ng ating mga agrabyado na security guards, no? Akin pong nahabag, no? Kasi ito po yung mga marginalized na workers natin at naagrabyado sila
no? Hindi dapat ganun. So sa akin, gusto kong tutukan ito para mabigyan naman hustisya ang mga pang-aagrabyado sa kanila. Maling-mali ho ang ginawa ng kanilang security agency na ituturo sila na kumuha ng hindi nabayarang sahod dun sa kliyente ng agency. Hindi ho. Ang security agency dapat ay nilulook out niya yung welfare ng kanilang empleyado. Itong ang nagrereklamo ng agency. At mapapaloob sila dito sa mga violations dito sa Republic Act 11917. O siguro mag-violate sila sa Code of Conduct for sure. No, hindi dapat kasi empleyado mo yan sila, you should look out for their welfare. Hindi naman sila nakadirect doon sa kliyente ng security agency. Bagkus yung security agency, siya dapat ang nagpa-follow up or siya dapat ang nagpapasahod dito, hindi yung kliyente. Effort yan ng security agency na mabayaran itong mga employed security guards nila. Maling-mali po yung kanilang ginawa. Dito sa mga security guards na nanakit, pwede ho silang sampahan ng kasong kriminal. Pwede rin pong sampahan dito sa amin ng administratibo. At ang kaakibat na karampatang parusa nun, pwede silang ma-fine, pwedeng ma-suspend yung kanilang license to exercise security profession, ma-cancel o totally revoke. So, ibig sabihin, pag na-revoke, hindi na sila pwedeng makapag-practice ng kanilang profession as security guard.